Umaga na pero parang ayoko ko pang bumangon, dahil nakayakap pa rin si Gavin sa akin at ang himbing pa ng tulog niya, habang nakayakap sa akin at nakasandal sa balikat ko ang ulo niya. Sinuklay ko ang mga daliri ko sa buhok niya, para akong tangang nakangiti sa kanya habang ginagawa yun. Gwapang-gwapo ka talaga sa akin no. Nagulat na lang ako nang bigla na lang siyang magsalita. Asa ka naman? Bumangon na nga tayo. Para makapaghanda na tayo ng agahan, baka mamaya magreklamo yung girlfriend mo eh. Sabi ko, tumayo na ako at dumiretso sa banyo para maghilamos at mag-toothbrush. Pagkatapos nun ay bumalik na ako sa kusina, at naabutan ko siyang nagluluto ng kanin sa rice cooker, at naghihiwa na din ng chicken meat. Selos ka na naman kay Sheila eh, tingnan mo ta. Ang aga-aga ng aasar na naman. In fairness, may point siya. Manahimik ka na nga. Baka gusto mong karne mo ang ihalo ko sa adobo. Banta ko. Sige ba, basta aminin mong nagseselos ka. Imbes na sagutin ko siya ay inihagis ko sa kanya yung isang ulo ng bawang. Defensive. Ang loko, todo halakhak pa. Nagtulungan na lang kaming magluto, kaya agad kaming natapos at kasabay nun ay nagising na si Sheila, kaya kumain na din kami. Are you sure you'll go home? Tanong ni Gavin kay Sheila. Yes. I have to go there. Don't worry about me. It's awkward to be here, nabulunan ako nang magsalita si Sheila. Are you okay, Hannah? Sabi ni Gavin. Nagulat na lang ako nang hinagod niya ang likuran ko, at pinainom niya ako ng tubig. Okay lang ako, maikling sagot ko. Matapos naming kumain ay nagpresenta na akong maghugas ng pinagkainan. Kasalukuyan akong naghuhugas ng pinggan nang biglang may nagpahid ng bula sa mukha ko, at paglingon ko ay tumambad sa akin si Gavin. Kumuha ako ng bula at nagtatakbo siya papasok sa kwarto, kung saan nandoon si Sheila, hinabol ko siya para makaganti ako. What are you guys doing? Naguguluhang tanong ni Sheila. Hindi namin alintana na nandun si Sheila kasi naghabulan pa rin kami. Napahiga siya sa kama kaya sinunggaban ko naman ang pagkakataon, at pinahid ko sa kanya yung bula. Kainis ka talagang lalaki ka. Sigaw ko at pinagsasabunutan ko pa siya. Napahinto naman ako bigla nang makaramdam ako ng matinding sakit ng dibdib. Napasigaw ako sa sakit habang hawak ang dibdib ko. Nakalimutan ko na nandun pala si Gavin at Sheila, dali-dali nila akong nilapitan, sigaw ko at napaluhan na ako sa sakit. Okay ka lang? Tanong ni Gavin. Itinago ko na lang ang totoong nararamdaman ko, para hindi niya ako mabuking. Tumango ako pero sa likod nun, ay gusto ko na sumuko sa sakit ng dibdib ko. Huwag ngayon, sana hindi ako atakihin sa puso sa oras na ta. Hindi pa ako handang sabihin kay Gavin ang tungkol dito. Nalalayan niya ako at pinahiga niya ako sa kama. Ano bang nangyari sa'yo? Tanong niya at halata na nag-aalala siya. Sana totoo yung pag-aalala na yan, Gavin. Are you okay, Hannah? Tanong ni Sheila. Kung sasabihin ko ang totoong dahilan ng nararamdaman ko, mamahalin mo ba ako? 2 oras ang lumipas at naging mabuti na ang pakiramdam ko. Nasa kusina sila ni Sheila, kaya nagbihis ako at tumakas para pumunta kay Ninang. Mabilis akong nakalabas ng unit, at dali-dali kong idinial ang number ni Lily, sakto nandito siya sa Manila, kaya agad siyang nakarating. Nagtungo kaming dalawa sa klinik ni Ninang, at katulad ng inaasahan. Iisa ko palang na pasyente niya. Ikinwento ko ang nangyari kanina kay Ninang, at sinabi ko din na lalong dumadalas ang chest pain ko. Hannah, didiretsahin na kita. Imbes na gumaling ka mas lalong lumalala ang sakit mo. Wala pa ring talab ang mga high-dosage antibiotic and pain relievers na ibinigay ko sa'yo. All I can suggest is operation, in short, heart transplant. Nanlaki ang mata ko sa sinabi ni Ninang. Saan naman po tayo kukuha ng donor? Tanong ni Lily. Hindi ko din alam, pero sa London. Maraming heart donors doon. At magagaling ang mga heart surgeon doon. Pero malaking halaga ang kakailanganin natin, mas lalo akong nanghina nang marinig ko iyon. Saan naman ako kukuha ng pampa-heart transplant? Nagkatinginan na lang kaming dalawa ni Lily. Pinayuhan lang ako ni Ninang ng mga kailangan kong gawin, para hindi na dumalas ang pagsakit ng dibdib ko, at umalis na din kami ni Lily pagkatapos nun. Hindi na nagpahatid si Lily dahil may kikitain pa daw siya. Hindi ko naman na tinanong kung sino kaya hinayaan ko na lang siya at umuwi na ako. Pero pagdating ko ay walang tao sa unit, at umalis na si Sheila.
Naisip ko nga ang pilit na sinasabi sa akin ni Lily. Gusto niyang sabihin ko na lang kay Gavin ang tungkol sa kondisyon ko. May punto naman siyang kapag sinabi ko ay mas mapapadali ang paggaling ko nang wala kong inaalalang gastos. Pero hindi iyon ang nasa utak ko. Tao lang din naman ako at may sarili akong prinsipyo. Sa buong buhay ko ay hindi ako nabuhay ng ganoon. Hindi ko din inisip na tuluyang umasa na lamang kina Lily. May mga pagkakataon pang ang nagpa-part-time job ako para may pantustos ako sa mga pangangailangan ko. Siguro nga iba ang buhay ko ngayon kung nabubuhay lang ang mga magulang ko. Hindi ko kinakailangan na umasa sa pamilya ni Gavin, para lang sa pag-aaral ko at lalong-lalo nang hindi ko iisiping pumasok sa Faith University. Mahirap maging mahirap pero wala nang mas hihirap sa mahirap na ulila. Kahit na minsan ay hindi ko tinignan ang sarili ko ng ganon. Pero kahit pala iwasan ko ay kusa itong darating, at ipaparamdam sa iyo na iyon ang nakatadhana sa iyo. Marami akong katanungan sa lahat ng mga nangyari sa akin, pero hindi ko alam kung saan ko itatanong iyon. Pilit ko mang itinatanim sa isip ko na hindi ko na kailangan ng paliwanag, dahil hindi ko naman na maibabalik ang buhay ng mga magulang ko. Siguro kung wala sina Lily ay hindi ko na alam kung saan ako tatakbo. Hanggang makilala ko si Gavin, at nagkaroon ulit ako ng pag-asang makikita ko ang kaligayahang kulang sa akin. Pero mali ako, hindi pala ganoon kadali ang lahat. Akala ko kasi kapag minahal ko na siya, ay mararamdaman niya iyon, at pipiliting mahalin niya din ako. Paniguradong pinagtatawanan na ako ng tadhana, dahil sa mga akala ko na hindi naman pala mahalaga. Nabuhay ako sa dikta ng mga nobelang nabasa ko. Hindi ko naisip na magkaiba ang realidad ng buhay sa mga nobelang kathang-isip lamang. I'm sorry Ate Hana, pero kailangan kong gawin ta para sa'yo. Sabi ko habang pinapanood kong maglakad palayo sa akin si Ate Hana. Actually, kanina pa nakasunod si Gavin kay Ate Hana. Sinabi ko kasi sa kanya na sundan niya si Ate Hana, kapag aalis siya baka mapano siya o baka bigla siyang atakihin. Nagsimula na akong maglakad papunta sa isang restaurant kung saan kami magkikita ni Gavin. Sasabihin ko na kay Gavin lahat-lahat, para malaman niya ang lahat tungkol sa sakit ni Ate Hana. Hindi ko na kasi kayang makita na nahihirapan si Hana. Gusto ko gumaling na siya, at alam kong si Gavin lang ang makakatulong sa akin at kay Hana. Patawarin mo talaga ako insan. Para sa'yo naman tang gagawin ko. Sabi ko at tuluyan ng pumasok sa restaurant, at dumiretso sa reservation hall na meeting place namin ni cousin-in-law ko. Pagkarating ko doon ay agad kong nakita ang lalaking naka-shades na nakaupo sa medyo tagong table, ngunit sa tabi pa rin ng glass wall na matatanaw mo ang mga sasakyan sa labas. Nang makarating ako ay tumayo siya sa kinauupuan niya, at nalalayan akong umupo sa kabilang upuan, aba gentleman. Lumapit sa amin ang waiter at pareho kaming umorder ng iced tea, dahil alam namin pareho na intense ang pag-uusapan namin. Umayos ako ng upo at ipinatong ang mga braso ko sa mesa, saka nangalumbaba. So, anong gusto mong malaman? Panimula ko. Everything, cold at matipid na sagot niya. Nakakaloka. Nakakabilib talaga si ate, kaya niyang tiisin tang malamig na taong ta. Ay sus. You don't know everything about her. Siya yung tipo ng taong, hindi mahilig magsabi sa iba ng nararamdaman niya. Kahit nga mamamatay na siya hindi pa rin niya ipapaalam ito sa iba. She's a strong woman. She can surpass everything except in two things, sabi ko. What are that two things? Tanong niya. The first thing is her first love. She's totally in love with him, to the point that even this love will lead her to her death. She don't care just to be with him. But that lucky man treated her as if she is just his friend. She can do everything because of her unconditional love. Lokota, manhid talaga nito. Wala lang siyang reaksyon sa lahat ng pinagdadaldal ko dito sus, kung alam lang niya na siya ang first love ni Ate Hana, naku talaga naman. Oh, and who's her first love? Iritang tanong niya, hindi man niya aminin pero makikita mo kay Gavin yung pagseselos niya samantalang siya ang tinutukoy ko. Kung pwede lang, kanina pa ako hamalakhak dito at nagtatatalon sa kilig. I can't tell you right now. Sarap pagtripan nitong lalaking ta. Mas gwapo naman ako doon, di ba? Hindi lang pala suplado, maangin din ang isang ito. Sa kabutihang palad, mas gwapo siya.
Gustong-gusto nga ni Hana siya eh. Sabi ko. Si Rex ba? Napapangisi na lang ako. Hindi ko sinabing hindi siya, sabi ko. Yeah, no way. Nagulat ako nang bigla niyang ibinagsak ang kamay niya sa mesa. Sheil, masyado mo lang pinapahalata na nagseselos ka eh, pang-aasar ko. As if I'm jealous. Ngumiti lang ako. Baka nga hindi, sabi ko. What's the other important thing for Hana? Tanong niya. Bigla akong kinabahan at nagdalawang isip, kung itutuloy ko ba tang pagsasabi ko ng tungkol sa sakit ni Ate Hana kay Gavin. Huminga ako ng malalim at nagbiro ng kaunti upang mabawasan ang kaba ko. Affected kaya change topic. Yung kaninang naramdaman niya, sabi ko pero hindi ko ito matuloy-tuloy. Sumeryoso din siya dahil napansin niyang seryoso na ang emosyon ko. What's about it? Seryosong tanong niya. I don't think I can tell you right now. Ayoko siyang pangunahan, sana maintindihan mo, sabi ko. I can't promise that I can love her, but I promise I will take care of her until we have our annulment, sagot niya. Gavin, promise me that you will take care of her, sabi ko. Try to love her, learn to love her so that she'll be happy, and it will help her heart for recovering nor lessen her sufferings. Love can heal everything, Gavin. Please, heal my cousin's pains, pagpapatuloy ko. Hinawakan ko ang mga palad niya, at pinisil ito. I beg you, make her happy. Sabi ko at tinitigan ko siya sa mata. I promise Lily, I will take care of my wife. Naghahanda na akong pumasok, 1 linggo na ang lumipas mula nang umalis si Sheila. Ang balita ko ay bumalik na siya sa Spain, at ang hindi magandang balita ay bumalik naman na si Manager Olive. Matapos ko may handa lahat ng gamit ko ay inilock saka umalis na ako ng unit. Agad naman akong nakalabas ng kondo, dahil ako lang ang gumamit ng elevator. Habang naglalakad ako papasok ng university, ay nararamdaman ko na naman na kumikirot ang puso ko. Oh, bakit naman? Pakiramdam ko may mangyayaring hindi maganda. Pero huwag naman sana. Last time kasi na kinabahan ako ng ganito eh, nung inatake ako sa Bulacan State University last year. Nako, huwag naman talaga sana, kundi kapag nagkataon mabubuking ako hindi lang nila Jen kundi lalo na ni Gavin. At ayaw kong mangyari yon, dahil ayaw kong maging pabigat at umasa sa kanyang aalagaan niya ako. Napailing na lamang ako at nagpatuloy sa paglalakad. Huminga ako ng malalim, at ikinalma ang sarili ko saka nagpatuloy sa paglalakad. Habang papasok ako sa university, ay pansin ko na ang pagtitig nila sa akin. Naku-curious tuloy ako kung ano ang pinagtitinginan nila sa akin. Anong meron? Napatigil ako nang may makabunggo akong babae. What the? Inis na turan nila. Napaangat ako ng tingin, at nanlaki ang mata ko nang makita kong si Laisha yung nabunggo ko, at nabuhos pa sa kanya yung paint na daladala niya. Eish, ang syonga ko talaga. Naku, pasensya na hindi kita nakita. Sorry talaga Laisha, tarantang sabi ko. Naalala ko, Vice President din siya ng Student Council dito sa Faith University. Kumuha ako ng tissue sa bag ko, at ipinunas ito sa uniform niya. Natataranta akong pinupunasan ang uniform niya gamit ang tissue na hawak ko. Nagulat ako nang hinawakan niya ang kamay ko, at inilayo ito sa kanya. Napaangat ako ng tingin dahil sa pagkagulat ko. Tatarayan o sasampalin ba niya ako? Ano ka ba? Okay lang, mas nagulat ako nang marinig ko ang sinabi niya, at nginitian niya pa ako, aaminin ko ang ganda niya. Hindi ka galit? Tanong ko. Bakit naman ako magagalit? Washable paint naman yung natapon sa akin, at maliit na bagay lang yun. At may pamalit din ako. Halika, sumama ka sa akin, sabi niya. Wow, kung mabait naman pala siya, bakit siya kinakakatakutan ng mga estudyante dito? Saan tayo pupunta? Tanong ko, basta. Trust me, sabi niya at hinela niya ako kaya nagpahila na lang ako. Hinela niya ako papunta sa opisina ni Gavin. Huminto kami sa tapat ng pinto ng office ni Gavin. Tumingin siya sa akin sa ngumiti. Ano bang ginagawa natin dito? Tanong ko pero kinindatan niya lang ako. Binuksan niya ang pintuan, at hinela niya ako papasok at naabutan naming nakaupo sa swivel chair si Gavin. Napatayo siya nang makita kami ni Laisha. What are you doing here, Lai? And what's brought you here, Hana? Tanong niya. Nginitian siya ni Laisha at kinausap sa pamamagitan ng tingin.
Nagkakaintindihan sila samantalang ako clueless dito. O edi, sila na nagkakaintindihan. Teka, ano bang meron sa kanila? Girlfriend ba ni Gavin si Laisha? Ano niya si Sheila? Aish! Ang gulo ha Gavin, akala mo ba gusto mong sabihin sa kanya yung tungkol sa, hindi na natuloy ni Laisha ang sasabihin niya? Laisha, pwede wag mo muna ako pangunahan. I'll tell her at the right time. Hindi pa ngayon. Sagot naman ni Gavin. May relasyon ba talaga sila? At anong sasabihin ng tungkol saan? Ang guluha. Whatever. Dapat in 30 days masabi mo na sa kanya Sabi ni Laisha. Ano? Ang bilis naman nun. Grabe ka talaga. Sabi ni Gavin. Oh, edi ako magsasabi. Ikaw din. Sabi ni Laisha. Teka, ano bang pinag-uusapan nyo? Mukhang hindi ko naman alam yan at hindi ako involved dyan, pwede ba mauna na ako? Kasi may klase pa ako. Singit ko. At pwede ba kung magjowa kayo, wag nyo na akong idamay dyan sa pag-uusap nyo. Sabi ko at tumalikod sa kanila, at naglakad papunta sa pinto pero hindi pa ako nakakalabas. Tumatawa sila pareho. Kami, magjowa. As if naman, papatol ako sa pangit na ta. Sabi ni Gavin, ina naman ba't di ko maiwasang main love pa lalo sa kanya kapag tumatawa siya. Ako, papatol dito. Iba ang type ko no. Balik asar sa kanya ni Laisha. I am not her type because her type was Elias Tan, just kidding. Hindi naman nagpatalo si Gavin sa asaran nila. Anyway, hindi kami magjowa o ano okay. We are just best friends. Sabi ni Laisha. I'm her best friend, and she's my best friend. Sabi ni Gavin at lumakad papunta sa akin, at inakbayan niya ako. Bigla naman akong nakaramdam ng kuryente sa katawan. She's my best friend. You don't have to feel jealous, pang-aasar niya at inakbayan niya pa ako. Inalis ko ang kamay niya sa pagkakaakbay sa akin, at naglakad palayo sa kanya. Hindi nakapagtataka na magpinsan si Sheila at Laisha. Napakaganda nilang dalawa at kung tutuusin mas mukha silang magkapatid kaysa magpinsan.